Adrian, bakit late ka na naman? Sigaw ni Ginang Ortega habang nakatayo sa harap ng klase. Tahimik na pumasok si Adrian sa silid-aralan. Nakatungo ito. Hawak-hawak ang lumang bag na halatang kupas na. Pinagmasdan siya ng kanyang mga kaklase. Ang ilan ay napapailing. Ang iba naman ay napapahagikik. Hindi na bago sa kanila ang eksenang ito. Isang batang laging nahuhuli, laging pinapagalitan, at tila walang gana sa pag-aaral. Kung hindi ka interesado sa klase ko, mas mabuti pang huwag ka na lamang pumasok. Dagdag pa ng guro na halatang inis na inis. Napaupo si Adrian sa kanyang upuan. Dahan-dahan at walang imik. Hindi siya lumalaban. Hindi rin siya nagtatanggol sa kanyang sarili. Alam niyang wala rin namang maniniwala. Habang inilalabas niya ang kanyang notebook, napansin ni Ginang Ortega ang pangalan na nakasulat sa cover ng kanyang notebook. Ramil de la Cruz. Napakunot ang noo ng guro. Adrian, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ha? Kung hindi mo kayang ayusin ang mga gamit mo, paano ka pa matututo? Sino ba si Ramil? Niloloko mo ba ako? Natahimik ang buong klase. Ang ilan ay nagbulungan. Baka nabili lang yan sa ukay. Biro ng isa. Baka naman ninakaw lang. Bulong naman ng iba. Pinili na lamang ni Adrian na hindi sumagot at manahimik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawala ng isang mahinang buntong hininga. Sa kanyang isip, ramdam niya ang bigat ng lahat. Ang bawat sigaw ng guro, ang bawat tawa ng kaklase, at ang bawat pintas na parabang sibat na tumatama sa kanya. Nako, hindi ka lang palaging late. Marumi pa ang uniforme mo. Dagdag pa ng guro, nakatitig sa maluwag at kupas na kasuotan ng bata. Halos magkalawit ang laylayan at tila ilang beses nang nalabhan hanggang sa mawala ng kulay. Nagpanggap si Adrian na abala sa pagsusulat kahit wala naman siyang maisulat. Para sa kanya, mas mabuting manahimik kaysa ipaliwanag ang totoo. Paano niyang sasabihin na hindi talaga sa kanya ang uniforme? Paano niyang may papaliwanag na kaya siya laging huli dahil hinihintay niya pa munang matapos sa klase ang kanyang kuya bago siya pumasok sa paaralan? Sa labas ng bintana, tanaw niya ang malawak na langit. Sa murang edad, pakiramdam niya ay pasana niya ang isang mundo ng hiya at pagod. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang natututong magtago ng lihim. Nang matapos ang klase, muli siyang pinatawag ni Ginang Ortega. Adrian, bukas pag nahuli ka pa ha, ipapatawag ko na ang magulang mo. Madiin itong wika. Tumango na lamang siya at mabilis na lumabas ng silid. Habang naglalakad sa pasilyo, naririnig pa niya ang tawanan ng mga kaklase. Hoy late king! Biro ng isa. Hoy borrowed boy! Tawa ng isa pa. Tinutukoy ang mga gamit na may ibang pangalan. Tahimik lang siyang nagpatuloy. Hawak-hawak ang bag na mabigat. Hindi dahil sa laman, kung hindi dahil sa bigat ng lihim na ayaw niyang mabunyag. Sa bawat hakbang papalabas ng paaralan, ramdam niya ang matinding pagod kahit magsisimula pa lamang ang kanyang araw. Pero ang hindi alam ni Ginang Ortega at lalong hindi alam ng kanyang mga kaklase na ang batang laging huli ay meron palang dahilan. Dahilan na kung malalaman nila'y baka bumago sa kanilang mga puso. Sa ngayon, siya ay si Adrian, ang batang late. Ang batang pinapagalitan at ang batang may tinatagong kwento sa lumang uniforme. Kinabukasan, muli na namang pumasok si Adrian ng late. Habang hingal na hingal pa, dahan-dahan siyang sumilip sa pinto ng silid. Nakatingin kaagad sa kanya si Ginang Ortega. Malamig ang mga mata nito. Adrian, singal nito. Ano na naman ang idadahilan mo ha? Lagi ka na lang huli sa klase ko. Hindi mo ba alam na mahalaga ang oras?
Tahimik lang si Adrian. Humakbang siya papasok. Sabay na upo sa kanyang upuan. Muli niyang inilabas ang kanyang notebook. At gaya ng nakasanayan, ibang pangalan na naman ang nakasulat sa cover nito. Ramil de la Cruz. Dahil doon ay napatigil na si Ginang Ortega. Nung nakaraan pa siya nagtataka sa mga gamit ni Adrian. Bakit palaging iba ang pangalan nito? Kaya naman naisip ng Ginang kung paano kung hindi nga talaga sa kanya ang mga ito. O baka naman pinaglalaroan lang niya ang guro. Adrian, sino ba talaga si Ramil ha? Tanong ng guro. Mas mainahon pero may halong duda. Siya po ang Kuya Ramil ko. Maikling tugon ng bata. Halos hindi marinig. Nagbulungan ang mga kaklase. Na naman. Pulong ng isa. Lahat na lang ng gamit niya hiram lang. Wala bang sa kanya talaga? Natatawang sabi pa ng ilan. Naiinis si Ginang Ortega. Pero sa kaloob-looban niya, merong kumikiliti. Bakit tila kakaiba ang batang ito? Bakit wala man lamang siyang depensa sa sarili? Hindi ba siya marunong sumagot? O sadyang may itinatago lang? Mga salitang pumapasok sa kaisipan ng guro. Kinabukasan, habang si Ginang Ortega ay bumabiyahe papunta sa eskwelahan, meron siyang nakitang bata at ito ay kanyang hinintuan. Nakasuot ito ng pambahay, pero nakasapatos na pamasok sa eskwela. Naghihintay sa waiting area malapit sa eskwelahan. Hanggang sa maya-maya, ay dumating ang isa pang bata na mukhang mas matanda rito. Pawis na pawis ang mas nakakatandang bata. Mukhang nagmamadali at papauwi mula sa paaralan. Ngunit bago ito umuwi, ay hinubad nito ang kanyang uniforme at ipinasuot sa mas nakakabata. Ang batang ito ay si Adrian, na estudyante ni Ginang Ortega. Kaya naman pumukaw ito ng kanyang atensyon. Ang isa pang ikinagulat niya, pati ang bag na dala ng bata ay ibinigay kay Adrian. Halos nagpalit na sila ng suot sa gilid ng kalsada. Dahil doon ay nagulat si Ginang Ortega. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya pala laging late si Adrian dahil hinihintay muna nito ang kanyang kuya na walang iba kung hindi si Ramil bago siya makapasok. Iisa lang pala ang uniforme nila. Habang nagmamadali silang magpalit, doon naintindihan ni Ginang Ortega ang lahat. Naintindihan niya kung bakit ibang pangalan ang nasa notebook nito. At naintindihan rin niya kung bakit lagi itong late sa klase. Sa kanyang harapan ay nakita niya ang dalawang batang nagngingitian kahit pagod na pagod. Wala silang reklamo. Sa halip, tinutulungan pa ni Ramil na ayusin ang bag ni Adrian bago siya umuwi. Dahil doon ay napalunok na lamang si Ginang Ortega. Ang batang akala niya tamad at walang respeto sa oras ay isa palang batang nagsasakripisyo para lamang makapag-aral sa kabila ng kahirapan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sarili sa posisyon ni Adrian. Isang batang pinapagalitan niya araw-araw. Ngunit may lihim palang hindi niya naiintindihan. Habang nasa klase si Adrian, ay nakatitig lamang sa kanya si Ginang Ortega. Unti-unti ay nag-iiba ang tingin niya rito. Hindi na ito basta estudyanteng pasaway para sa kanya. Isa na itong batang may kwento at masaya siyang natuklasan niya iyon. Muli kinabukasan, hindi na kaagad pinarusahan ni Ginang Ortega si Adrian nang pumasok muli itong late. Tahimik lang niya itong pinagmasdan. Napansin niya ang pawis na dumadaloy sa noo ng bata, ang hingal na hingal nitong pag-upo at ang mabilis nitong paglabas ng notebook na gaya ng inaasahan ay may pangalan na namang Ramil. Imbes na pagalitan, nagpa siya ang guro na manahimik muna. Alam niyang may mas malalim na dahilan. Kaya't matapos ang klase, sinadya niyang lumapit kay Adrian. Adrian? Mahinaong wika niya. Pwede bang sumama ako sa iyo pa uwi? Nagulat ang bata, agad na namutla. Ma'am,
May gagawin pa po kasi ako mamaya. Ngumiti si Ginang Ortega. Saglit lang naman, iho. Gusto ko lang makilala ang pamilya mo. Walang nagawa ang batang si Adrian kung hindi ang tumango. Tahimik silang naglakad papalabas ng paaralan. Sa bawat hakbang, ramdam ng guro ang kaba ng bata. Parang may tinatagong lihim na ayaw nitong mabunyag. Pagdating nila sa parehong lugar, sa tapat ng eskwelahan ni Ramil, nakita niyang nag-aabang ang kapatid nito. Hindi para pumasok sa eskwelahan, kung hindi para siya ay sunduin. Dito kasi madalas ang kanilang tagpuan, hindi sa mismong paaralan na Adrian, para kahit papaano ay walang makakita sa kanila kung papaano silang magpalit ng uniforme. Nagulat si Ramil sapagkat kasama ni Adrian ang kanyang guro. Dahil doon ay pareho silang natigilang magkapatid. May tanong lang ako sa inyo mga bata. Bakit kayo nagpapalitan ng uniforme? Nagpatuloy ang katahimikan hanggang sa maya-maya ay nagsalita na si Ramil. Mahina at may halong hiya. Isa lang po kasi ang uniforme namin, ma'am. Ako po ang gumagamit nito tuwing umaga. Tapos sa hapon naman po si Adrian. Napatulala na lamang si Ginang Ortega. Ramdam niya ang pamimigat sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, ilang buwan na niyang pinapagalitan ng bata nang hindi man lamang niya nalalaman ang katotohanan sa likod nito. Pero bakit? Bakit hindi ka nalang bumili ng sarili mong uniforme, Adrian? Halos pabulong na tanong ng guro. Napayuko ang bata. Wala po kasing pera si mama saka si papa po. Wala po kasing pera si mama. Saka si papa po ay may sakit. Hindi na po siya makapagtrabaho. Ayoko pong huminto sa pag-aaral. Kaya kahit po ganito pinipilit ko na lang po. Napaluha si Ginang Ortega. Sa unang pagkakataon, naiintindihan na niya ang lahat kung bakit lagi itong late. Kung bakit laging pangalan ni Ramil ang nasa gamit. At kung bakit tila laging marumi o maluwag ang uniforme ni Adrian. Hindi ito katamaran. Hindi rin ito kapabayaan. Isa itong sakripisyo ng batang gustong mag-aral sa kabila ng kahirapan. Habang naglalakad sila papauwi, ipinakita ni Adrian ang kanilang maliit na barong-barong sa gilid ng eskinita. Doon niya nakilala si Aling Mirna, ang ina na abala sa paglalaban ng mga damit ng mga kapitbahay. Samantala, nakahiga naman si Mang Toto, paputla, inuubo. Halatang matagal nang may sakit. Ito ang ama ni Adrian at Ramil. Pasensya na po kayo, ma'am. Mahinang sabi ni Aling Mirna. Ito lang po talaga ang kaya namin. Pero pinipilit naming mapag-aral ang mga bata. Doon tuluyang nabasag ang puso ni Ginang Ortega. Ang batang matagal na niyang iniisip na tamad at walang disiplina ay isa palang huwara ng sakripisyo at determinasyon. Habang papaalis, isang bagay ang malinaw sa kanya. Mali ang lahat ng naging pag-uusga niya kay Adrian. At mula sa araw na yon, hindi na siya magiging bulag sa mga kwento ng kanyang mga estudyante. Mula nang personal na makita ni Ginang Ortega ang tahanan ng pamilya ni Adrian, hindi na siya mapalagay. Habang nakaupo sa kanyang mesa, kinabukasan, nakatitig siya sa talaan ng kanyang klase. Nakasulat roon ang pangalan ni Adrian, na dati simbolo ng sakit ng ulo niya, ngayon ay nagdudulot ng awa at lungkot sa kanya. Samantala, sa maliit na barong-barong sa gilid ng eskinita, maaga pa lamang ay gising na si Adrian. Tahimik niyang isinusuot ang lumang tsinelas, habang pinagmamasdan ng kanyang ina na nakayuko sa batya ng labada. Namumutla ang mga kamay ni Aling Mirna sa pagbabanlaw, ngunit hindi siya tumitigil. Ma, aalis na po ako. Hihintayin ko na lang po si kuya sa tapat ng eskwela niya. Sabi ni Adrian, may lambing ang boses. Ngunit ang ina, kahit halata ang pagod, ito ay sumagot sa kanya. Sige anak, mag-ingat ka ha. Pasensya ka na anak ha, pero wala na naman baon. Umiling si Adrian. Okay lang po ma, sanay na po ako. At saka, saglit lang naman po ang klase.
Habang naglalakad siya, iniisip niya ang kanyang ama, si Mang Toto. Ito ay nakahiga pa rin. Inuubo at hindi bumabangon. Dati isa itong construction worker na masipag at malakas. Pero isang aksidente sa trabaho ang naging dahilan ng kanyang pagkakasakit. At simula noon, hindi na siya nakabalik pa sa trabaho at umaasa na lamang sa paminsanang tulong ng mga kamag-anak at sakitan ng asawa. Sa kabila ng lahat, parehong hindi bumitaw ang magkapatid. Si Ramil, kahit mas matanda, handang magsuot ng lumang uniforme tuwing umaga. Alam niyang kailangan rin ni Adrian ito sa hapon. Kaya't kapag natapos ang klase niya, agad siyang lumalabas at nagmamadali upang maibigay ang uniforme. Sa Adrian naman kahit huli na, pilit pa ring humahabol dahil para sa kanya, mas mabuti nang pumasok ng late kaysa hindi pumasok at tuluyang huminto sa pag-aaral. Isang gabi, habang kumakain silang pamilya ng nilagang kamote na siyang hapunan nila, biglang nagsalita si Ramil. Ma, baka pwede po ako na lamang po ang huminto sa pag-aaral para makapasok po si Adrian ng maaga. Nagulat si Adrian. Agad niya itong tinutulan. Kuya, hindi pwede. Pareho tayong dapat na mag-aral. Ako na lang po ang palaging late. Okay lang po sa akin yun. Kaya ko po naman. Naluwa si Aling Mirna. Hinaplos ang kanyang mga anak. Mga anak, huwag kayong magsisihan ha. Hindi ko kayo pinag-aral para pumili kung sino lamang ang magpapatuloy. Pagtiis muna tayo at balang araw ay babangon rin tayo. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Ginang Ortega mula sa malayo ang magkapatid, minsan kasi sinusundan niya ang mga ito pauwi upang maintindihan ang sitwasyon. Naluha siya sa narinig at nakita. Ang dalawang batang ito, sa murang edad ay natuto ng magsakripisyo at magbigay para sa isa't isa. Hindi niya mapigilang isipin. Ilang beses niya na bang nasaktan si Adrian sa mga masasakit na salita? Ilang beses na ba niyang napahiya ito sa harapan ng klase? At sa bawat pangungutya ng mga kaklase nito, ilang beses na ba siyang nanahimik? Hindi alam ang tunay na kwento. Sa mga oras na yon, malinaw na kay Ginang Ortega. Hindi niya nahahayaang manatiling ganito ang buhay ng batang iyon. Sa paglipas ng mga araw, naging iba na ang aura ni Ginang Ortega tuwing pumapasok sa silid. Hindi na siya palaging nakakunot ang noo. Hindi na rin siya kaagad nagsasalita ng masakit kay Adrian. Nang muli nga itong dumating ng hinihingal at huli, imbes na pagalitan, tumingin siya rito ng may pag-aalala. Adrian, halika nga rito sandali. Tawag niya matapos ang klase. Kinabahan naman ng bata. Sanay na siyang mapagalitan, kaya't mabigat ang bawat hakbang patungo sa mesa ng guro. Iniwasan niya ang tingin nito. Hawak-hawak ang lumang bag na laging tinutokso ng mga kaklase. Adrian? Mahinaw na wika ni Ginang Ortega. Huwag kang matatakot ha. Gusto ko lang makausap ka ng maayos. Sabihin mo nga sa akin. Bakit pinipilit mo pa rin pumasok kahit alam mong late ka na? Napayuko si Adrian. Sa unay ayaw niyang magsalita. Ngunit sa uli, naglakas loob siya. Ma'am, kasi po, ayaw ko pong huminto sa pag-aaral kahit nalilate po ako. Mas mabuti na pong malate kaysa hindi po ako pumasok. Gusto ko po kasing matuto. Pangarap ko po kasing maging guro balang araw katulad nyo. Natigilan ang guro. Hindi niya inaasahan ang maririnig na iyon. Ang batang halos araw-araw niyang pinapagalitan ay nangangarap palang maging katulad niya. Nagpatuloy si Adrian. Nanginginig ang boses. Pasensya na po kung marumi ang uniforme ko. O kung minsan po ay hindi ko po kaagad na ilalabas ang notebook ko. Galing po kasi yun kay kuya. Ayoko pong ipaalam sa mga kaklase ko kasi baka pagtawanan lang po nila ako. Unti-unting napuno muli ng luha ang mga mata ni Ginang Ortega. Ramdam niya ang bigat na tinatahak ng bata. Isang pasaning hindi dapat nararanasan sa murang edad. Bigla niyang naalala ang kanyang sarili noong bata pa siya. Kung papaano siyang pinaghirapan ng kanyang ina upang makapag-aral lamang. At ngayon,
ay heto na siya ngayon. Pinapagalitan ng isang batang nagsusumikap kahit sa hirap ng buhay. Tumayo siya. Marahang hinaplos ang balikat ni Adrian. Pasensya ka na anak ha. Mali ako sa mga nagawa ko noon. Hindi ko alam ang pinagdaraanan mo. Ngayon ay naiintindihan ko na. Nagulat si Adrian. Sanay siya na puro galit at sigaw ang natatanggap mula sa kanyang guro. Pero ngayon niya lang narinig ang ganoon. May lambing at pag-unawa. Simula ngayon, dagdag ni Ginang Ortega, hindi ka na nag-iisa. Tutulungan kitang makahanap ng paraan para hindi ka na laging late ha. Hindi mo kailangang magdusang mag-isa. Hindi na napigilan ni Adrian ang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya. Sabay tango. Para sa kanya, parang nabunutan siya ng tinig. Sa unang pagkakataon, ay merong naniwala sa kanya at merong nakaunawa. Mula nga noon ay nag-iba na ang trato ni Ginang Ortega kay Adrian. Mas maingat siya sa kanyang mga salita at mas pinapahalagaan na niya ang bawat estudyanteng kanyang hinahawakan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kaunting malasakit. May mas malaki pa siyang dapat na gawin. Habang pinagmamasdan niya si Adrian na mas masiglang nagsusulat sa klase, isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Hindi niya hahayaan na tuluyang madapa ang batang ito. Mabilis na kumalat sa klase ang kismis patungkol kay Adrian. Nagsimula ito nang may isa sa mga kaklase niyang babae ang aksidenteng nakakita sa palitan nila ng uniforme ng kanyang kuya. Mabilis na nagbulungan ng ilan at gaya ng inaasahan, ang lihim na matagal nang itinatago ni Adrian ay tuluyan nang nabunyag. Uy, kaya pala lagi siyang late. Sigaw ng isa habang nagtatawanan ng iba. Nakikihiram lang pala ng uniforme sa kuya niya. Anong uniforme? Hindi lang uniforme no. Pati notebook at bag. Lahat ay hiram lang. Kawawang bata. Dagdag pa ng iba. Sabay tawa ng malakas. Namula ang mukha ni Adrian. Pakiramdam niya ay gusto niya ng lamunin ng lupa dahil sa sobrang hiya. Hinila niya pababa ang maluwag na manggas ng kanyang uniforme. Pero lalo lamang siyang naging tampulan ng kantyawan. Wala kang sariling gamit? Pang-aasar ng isa pa. Baka naman wala kang sariling pagkatao. Kaya pati pangalan ng kuya mo ang daladala mo na. Natahimik ang silid nang bumukas ang pinto at pumasok si Ginang Ortega. Agad niyang napansin ang tensyon. Nakita niya si Adrian. Nakayuko. Luhaan, habang ang iba ay humahagikik. Teka, anong nangyayari dito? Malamig na tanong ng guro. Nag-uunahan ang mga estudyante sa pagsasalita. Ma'am, kasi po si Adrian, nakikihiram lang po pala ng gamit, pati uniforme, doon po sa kuya niya. Kaya pala laging late yan. Nanlamig si Adrian. Ito na ang kinakatakutan niya. Ang lahat ng kanyang pinaghihirapang maitago, nasa harap na ng kanilang klase. Ngunit bago pa siya muling pagtawanan, biglang tumayo si Ginang Ortega. Tama na, magsitigil kayo. Sigaw nito. Dahilan upang tumahimik ang lahat. Humarap siya sa klase, marinang boses. Ano sa palagay niyo? Dahil ba sa mahirap ang isang tao, karapatan niyo ng pagtawanan siya? Dahil ba wala siyang bagong gamit? Mas mababa na siya kaysa sa inyo? Walang makasagot. Tahimik ang buong silid. Lumapit siya kay Adrian. Marahang ipinatong ang kamay sa balikat nito. Oo, totoo. Isa lang ang uniforme nila ng kuya niya. Isa lang ang bag nila. At isa lang ang kanilang notebook. Pero kahit ganoon, mas pinipili niya pa rin pumasok kaysa huminto sa pag-aaral. Sino sa inyo ang kayang gawin yon, ha? Namilog ang mga mata ng mga estudyante. Unti-unting nagbago ang kanilang ekspresyon. Mula sa pangungutya, patungo sa pagkahiya. Ang ilan ay napayuko na lamang. Ang iba naman, tila nagising sa katotohanan. Maswerte kayo dahil may bago kayong gamit taon-taon. May baon araw-araw. Pero itong sa Adrian, sa kabila ng lahat ng kahirapan, ay narito pa rin siya. Hindi siya sumusuko sa buhay. Yan ang tunay na tapang
At yan ang tunay na sipag. Napahikbi si Adrian habang nakayuko at patuloy na umiiyak. Hindi niya akalain na ipagtatanggol siya ng kanyang guro sa harapan ng lahat. Para sa kanya, isa itong napakalaking ginhawa matapos ang araw ng pangungutya. Simula ngayon, dagdag ni Ginang Ortega, gusto kong tandaan nyo na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang uniforme, sa kanyang gamit, o kahit pa sa kanyang pera. Nasusukat ito sa kanyang puso, sa kanyang pagsisikap sa buhay, at sa kanyang mga pangarap. Tahimik na bumalik sa kanilang upuan ang mga kaklase ni Adrian. Ang ilan ay lumapit at mahinang humingi ng tawad sa kanya. Pero alam ni Adrian na hindi ganoon kabilis mawawala ang sakit. Ganon pa man, sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. May isang guro na nahandang lumaban para sa kanya. Ilang linggo matapos makita ni Ginang Ortega ang tunay na sitwasyon ni Adrian, sa bahay man o sa paaralan, ay hindi na siya mapalagay. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang eksena ng batang nagsusumikap sa gitna ng hirap ng buhay. Napagtanto niya na mali ang mga hinala niya noon. Natamad at pabaya lamang si Adrian. Ngayon dala ng konsensya at awa, nagpasya siyang tulungan na ang bata para makapagpatuloy ito sa pag-aaral. Kinausap niya ang pamunuan ng paaralan at ikinuwento ang sitwasyon ng isa sa kanyang mga estudyante. Naantig naman ang puso ng ilang mga guro, pati na rin ang board members ng kanilang paaralan. Kung kaya naman nakapagdesisyon ng mga ito na tulungan ang batang si Adrian na makapagtapos ng pag-aaral. At ang maganda pa, hindi lamang si Adrian ang kanilang tutulungan, pati ang kapatid nito na si Ramil. Nagtulong-tulong ang buong eskwelahan na mabigyan ng panibagong gamit ang magkapatid at masuportahan ang pambaon nito sa araw-araw. Libre na silang kumain sa kantin at nagkaroon sila ng mga bagong gamit katulad na lamang ng uniforme, bag, sapatos, kasama ng mga notebook at ballpen, mga pangunahing pangangailangan sa eskwelahan. Nagtulong-tulong rin sila para mailapit sa local government ang pangangailangan ng ama ng mga bata na may sakit. Agad namang tumugon ang mga ito at libreng naipagamot si Mang Toto. Priority ito sa ospital. At sa loob ng ilang mga linggo, doon muna ito mamamalagi. Nangako rin ng eskwelahan na kapag okay na ang kanilang ama, ay bibigyan nila ito ng trabaho bilang isang janitor sa paaralan. Nang sa gayon, ay makatulong naman ito sa pangangailangan sa kanilang bahay, lalo na sa pangangailangan sa kanilang pagkain sa araw-araw. Malaki raw ang tsansa na magamot pa ang kanilang ama at bumalik ito sa dating lakas. Si Aling Mirna naman ay binigyan ng trabaho ng munisipyo. MWF ang pagwawalis niya sa kalsada, pero sasahuran siya buwan-buwan, bagay na malaking tulong sa kanilang pamilya. Sapagkat bukod sa makapaglalabada pa siya, ay meron na siyang isa pang pagkakakitaan. Ito ay ang pagiging isang street sweeper. Samantala, tuwang-tuwa naman ang magkapatid sapagkat mula ngayon ay hindi na sila maghihiraman pa ng uniforme sapagkat sagot na ng paaralan ang kanilang mga gamit at pangangailangan. Meron na sila ngayong bagong notebook, bagong bag, bagong mga uniforme, at 3 bagong mga sapatos. Masayang-masaya ang magkapatid at ipinangako nila sa kanilang mga sarili na mas pagbubutihin pa nila ang kanilang pag-aaral. At nakakita naman ito ng mga guro sapagkat nitong mga nakalipas na araw ay hindi na nililate itong si Adrian at hindi na rin nagmamadali itong si Ramil na umuwi sapagkat hindi na sila naghihintay ang dalawa at hindi na sila naghihiraman pa ng uniforme. Hindi na maluwag kay Adrian ang kanyang suot-suot at hindi na luma ang suot ni Ramil. Kaya naman sa bawat araw ay excited ang mga itong pumasok. Hanggang sa tuluyan nang gumaling ang kanilang ama. Tinupad ng paaralan ang kanilang pangako na bibigyan ito ng trabaho.
Malakas na muli si Mang Toto. At magaang trabaho lang naman ang ibinigay sa kanya ng eskwelahan. Ito ay ang pagwawalis sa paaralan. Sapagkat mula ngayon, siya ay regular janitor na sa paaralan nila Adrian. Napakalaking tulong nito para sa pamilya. Ang pamilyang dating kumakain lamang minsan ng kamote, ngayon ay nakakakain na kahit papaano ng masasarap na pagkain. Palagi na silang merong bigas at palagi na silang merong masarap na ulam. Pero ganoon pa man, hindi pa rin sila nagbabago. Sila pa rin ay mabuting tao. Ang dalawang bata ay magsusumikap hanggang sa sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Sapagkat ipinangako nila sa kanilang mga sarili na hindi sila mananatiling mahirap. Magsusumikap sila para matupad ang kanilang mga pangarap. Hindi lamang para sa kanilang mga sarili. Hindi lamang rin para sa kanilang mga magulang. Kung hindi para sa kanilang bubuoing pamilya sa darating na panahon. Napakalaki ng pasasalamat ng kanilang pamilya. Una sa lahat sa Panginoon. Pangalawa ay kay Ginang Ortega, pati na rin sa mga gurong kasama nitong tumutulong sa kanila. Bilang ganti, ay pagbubutihin pa nila ang kanilang pag-aaral. Hanggang sa sila ay makapagtapos at maging pagpapala rin sa iba. Ilang taon pa ang lumipas at nakapagtapos na nga ng pag-aaral si Ramil. Nagtatrabaho na siya bilang isang engineer. Si Adrian ay tapos na rin sa pag-aaral. Tinupad niya ang kanyang pangarap na maging isang guro. Ngayon ay nagtuturo siya sa eskwelahan kung saan siya nag-aaral noon. Tulad ng pagtulong sa kanya noon, ganun rin ang ginagawa niya ngayon sa mga estudyanteng walang kakayahan at hirap sa buhay. Maganda't maayos na ang kanilang tahanan. Hindi na ito barong-barong. Napakalaki na nito at talaga namang maginhawang tirhan. Doon nakatira ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang kapatid na si Ramil. Masaya ang kanilang pamilya. Punong-puno ng pagmamahalan sa kanilang tahanan. Bagaman wala pa silang mga asawa at mga anak. Pero nasisigurado nila na kapag mangyari man iyon, hinding-hindi mararanasan ng kanilang mga anak ang hirap ng buhay na dinanas nila noon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating magkapatid na naghihiraman lamang ng uniforme, notebook at bag, ngayon ay may maginhawa at masayang buhay. Tunay nga na kapag ikaw ay nagsumikap para abutin ang iyong mga pangarap, hindi malabong mangyaring matupad ang mga ito. Salamat sa mga taong ginamit para sila'y tulungan. At katulad ng kanilang kwento, marahil maraming tao ang nakakaranas at nakaranas na ng ganito. Pero palaging tandaan at huwag na huwag kakalimutan na laging merong ginagawang paraan ng Diyos. Maaaring hindi natin ito nakikita, pero ipinapadaan niya sa mga tao ang tulong na nagmumula rin naman sa Kanya. Dito na po nagtatapos ang ating baiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento kung ito ay inyong nagustuhan. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!